Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Nag-meeting kayo? CPP. Ang Communist Party Urban Operatives at ilang mga kaalyado nila sa Kongreso at naghahanda sila. Mga kababayan, bantayan natin ito. Mamamayang Pilipino upang patindihin pa ang atake sa ating Vice Presidente upang paghiwalayin at biyakin ang alliance nila ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Naghahanda sila ng impeachment itong CPP. Diyan sila magaling mga kaibigan. Sila si Raul Manuel, yung pinagdalaban nila yung Marcos at Duterte mga kaibigan, pinag-aaway nila, pinaghihiwalay nila. Di ba? NPA, NDF at mukhang. Ang lalakas ng tama ng mga makabayang black mga kaibigan, ano? Ewan ko naman sa inyo mga kaibigan kung magpapaniwala kayo sa mga makabayang black, ah. May bendisyon ng House leadership ang nangyaring meeting noong Sabado. Hindi mo na namin i-detalye, but we talked to two sources na nag-attend ng meeting na ito sa Quezon City. Vice President Sara Duterte was single-handedly pointed out and being single-handedly focused upon na sirain ng CPP, NPA, NDF. Bakit? Sapagkat siya ang nagbubulgar nito at lumalaban dito, kagaya ng kanyang ama. That's the real score of this political situation that we're facing right now. Kung sino ang lumalaban para sa gobyerno natin ay pagtanggol ito na maging matatag ang republika at maging matatag ang lipunan at ipagtanggol ang kabataan at mamamayan sa mga nagwawasak sa ating bayan ay sila pang sinisira ngayon. Samantalang ang sumisira ng ating bayan at ng pamahalaan consistently with proof and evidence enough, not only by testimonial records of evidence na sinasabi namin, kung hindi binasa ni Ma'am Lorraine ang direct quotation ng dokumento nila, purposely, nandyan ang kanilang misyon nakasaad sa dokumento, and yet, sabi ni Ma'am Lorraine, pag hindi ka nagmamahal ng bayan at ng gobyerno at para sa mamamayan ang interes mo, kundi personal, tatalikuran mo ang ganyang katotohanan. Ka-Eric, Ma'am Lorraine, may question ako. Ito, kasi yung ginawa, nitong recent, diba, ang ginawa ni Vice President Sara Duterte, inatras na lang yung hiling ng 650 million na confidential fund. Sa paningin ba ng CPP, nagtagumpay sila? Ano bang ano nyo? Kasi parang di ba pondo sa una. Pero in reality, ano yung impact from my perspective, Eric, sa tingin nila, kasi mahina sila mag-isip eh. Mahina mag-isip ng mga ito. Tingin nila nanalo sila. Pero tingin ko na... Real talk mga kaibigan, mga makabayan black. Mahina mag-isip. Nanalo dito ang Vice President. At pag wala silang ibang alam gawin kundi siraan ang ating mahal na Vice President, Inday Sara. Panalo ang isang lingkod bayan na totoong lingkod bayan, panalo ang Pilipinas. Kasi totoong ginagamit ang issue na ito ng CPP, NPA, NDF para paghati-hatian tayo. At ginagamit, syempre nakikisakay din yung mga politikong walang totoong pagmamahal sa bayan. No? At ginagamit pa itong teroristang organisasyon, nasakyan din yung issue na yan. So ngayon, tinanggal niya yung issue. So wala na, diba? So yun ang aking perspective. No? Pero napakahalaga nung pera na yan, napakahalaga nung funds na yan para talagang pagsilbihan ng Pilipino at depensahan at protektahan tayo. So kailangan, tulungan natin ang ating Vice President at ang ating gobyerno. Actually, ang tawag ko dyan, hindi ko nga dapat tinatawag yan na confidential fund eh. Tinatawag ko yan na security fund. Yes, that's a better, kasi pang-seguridad yun ng bansa, ng kabataan, ng sektor. It's a security fund, not a confidential fund. Kasi ino-audit naman yun at nire-report. Dudugtungan ko, I agree, mainly sa sinabi ni Ma'am Lorraine, yun ang akala ng CPP, NPA, NDF. Akala nila nagtagumpay sila. Pero mali sa pondo eh. Parang ganun. Mali. Bakit? Ang pagpakumbaba ni Inday Sara Duterte ay nag-unify ng mamamayang Pilipino. When the people are united with a political leader, their support and their belief in that political leader becomes the source of strength for the government. Ibig sabihin, hindi na iginiit ni Inday Sara Duterte ang tinatawag na security fund component ng opisina ng Vice President, which is entitled for that by all matters of law and practice and tradition. Pinabayaan na lang niya, including sa Department of Education, with real threat. Binanggit ni Ma'am Lorraine, sectoral and bureaucracy infiltration. Dalawa, ang ACT ay bureaucracy and sectoral infiltration. Ang CPP, party list na kabataan, ay sectoral infiltration sa loob ng education sector. Kaya may security threat ang ating education sector. Yes. So, does the government deserve to give si Inday Sara Duterte sa Department of Education Security Fund, supposedly? Pero ang dugtong ko doon sa binanggit ni Ma'am Lorraine, ang pag-atras ni Inday Sara tactically, na hindi naigiit ang very divisive issue sa loob ng Kongreso ngayon, ay pagpapakita na pinapahalagahan niya ang pagkakaisa ng pamahalaan at ng taong bayan laban sa totoong kalaban. She may not have the security fund
component of the budget sa Office of the Vice President as a Department of Education, but she has become enamored more to the people. Minahal siya ng taong bayan sapagkat totoong lingkod siya. Hindi siya nagpapadala sa kwestiyon ng mga pundo na iniintriga, and because of that, she was given a reward by the Senate, ma'am. Dinagdagan ang regular budget ng Department of Education upang palakasin ang kanyang programa doon sa matatag na lipunan at matatag na kabataan ng Republika ng Bansa in the education sector reform agenda niya. And I'd also like to call out si Senator Risa Ontiveros, and etong siyempre kamatayan black na yan, no, na magkasabwat yan ngayon. dinadumb down ninyo ang Pilipino, ginagawa ninyong mangmang na hindi nyo sinasabi kung ano yung totoong halaga, no, yung government processes para intindihin. Kasi ginagawa nga nilang teleserye. So parang nagnakaw daw at ginastos. Hindi ginastos, ginamit sa taong bayan yon. Yun yung tamang term doon. So ito, dapat i-call out natin yung mga ganyang leaders na ginagawa nilang mangmang ang Pilipino. Wag kayong papayag na gagawin sa inyo yan. Merong magandang explanation dito na napakaganda kasi ma-educate ang tao tungkol sa gobyerno. Tama. At ka-Eric Ma'am Lorena, dahil nabanggit mo ni 125 million na itong ginastos daw umano ni Vice President Sara Duterte as if personal niyang ginamit ito. Diba, una na nga inihayag ni, I think si Representative Edsel Lagman nagsabi na merong tong saro, diba, kayo nga tumigil issue. Kasi ito nga regarding sa confidential fund, dahil wala ng issue, dahil okay, matras na si Vice President Sara Duterte, kinakalat na naman sa social media na dapat imbestigahan pa rin itong nangyaring paggastos ng nakaraang taon. Yung transfer daw illegal. So with his qualifications po and work experience and academic qualifications po, any violent reaction po, mga kababayan. So makikita ninyo yung exposure niya, yung experience niya sa corporate world, sa banking and investment. Malawak yung kanya pong karanasan. So yun siguro mga kababayan yung siyempre naging basihan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pag-appoint kay Rafael Consing Jr. bilang unang presidente at chief executive officer nitong Maharlika Investment Corporation. So sabi nga mga kababayan sa news release na pinalabas ngayon ng Presidential Communications Office, itong si Consing, mga kababayan, is an accomplished, results-driven, and multi-awarded C-level executive with profound depth of experience in corporate governance, mergers and acquisitions, corporate finance, global capital markets, stakeholder relations, and business strategy development. So yun yung kailangan na work experience mga kababayan dito sa Maharlika Investment Corporation. He has demonstrated a remarkable ability to create value across economic cycles through sound strategic fiscal management. He is also well-versed in global corporate governance and has had a successful transition from regional investment banking to senior corporate management and government advisory. So yan po mga kababayan ang work experience ni Rafael Consing Jr. So yung galing niya mga kababayan sa corporate world, magagamit niya dito sa Maharlika Investment Corporation na binuo mga kababayan under Republic Act number 11954 na magiging primary vehicle for mobilizing and utilizing the Maharlika Investment Fund para sa investment in transactions para makapag-generate ng optimal returns ng investments. Isang strategic move ng ating gobyerno sa broader objective nito of reinvigorating job creation at mapabilis ang pagbangon ng ating ekonomiya ng ating bansa, mabawasan ang kahirapan while sustaining the economy's high growth trajectory and ensuring sustainable development. Yan ang rason mga kababayan kung bakit binuo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hiningi iyan siyempre yung tulong ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez at sa tulong ng kanyang anak din na isang congressman na silang si Sandro Marcos na siyang mga major sponsors po nito ng Maharlika Investment Fund. Kaya kontra yung mga dilawan. Di ba? Grabe ang duda nila. Yung appointment mga kababayan ni Consing kasunod ng final revision ng internal rules and regulations. So, yan po yung revised implementing rules and regulations of the Maharlika. Sayang, baliktad lang kasi para kahit paano sana mabasa sana at mga kaibigan, baliktad yung pagkakaon ng video nila. Investment Fund Act of 2023
Republic Act number 11954. Kaya hinold muna ng konting oras ng ating Pangulong Bongbong yung implementation kasi nireview niya yung internal rules. Ngayon, yung may mga question po, yung mga matatalino, baka duda kayo sa revised internal rules and regulations. May mga questions kayo. Yung iba, question na po sa yung mismong batas po. Question na, mga kababayan sa Supreme Court. O di ba sa akin na lang po ninyo ito? Yan po, mga kababayan. Medyo mahaba-haba siya, Nag-meet At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.